Jonah, pinagpapawisan ng malapot si Sorry ng magising. Ang sama ng napanaginipan niya. Si Jonah, nakita niyang inilagay sa kabaong. Bumangon siya at tinignan ng wall clock. 8:00 pa lamang ng gabi. Halos kaiidlip lang niya, ngunit binangungot siya kaagad. Tumawag siya sa mansyon ng mga Vernon at ang nobya mismo ang nakasagot sa kanya. Walang masamang nangyari dito, ngunit hindi pa malis ang kaba sa dibdib niya. Uminom siya ng maraming tubig at nagpahangin sa salas. Hindi niya napigilan at sariling ito ng pansin sa portrait ni Jonah na nakasabit sa dingding. Nilapitan niya ang larawan ng dalaga at hinaplos. Pakiramdam niya imis na niya ito, kayong araw-araw niya mang nakikita sa eskwelahan. Nalilito na si Soren sa damdamin niya. Minsan ay iniisip niyang naloloko na siya. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Samantalang kapag kasama ko na si John ay parang gusto kong mainis sa kanya sa loob-loob ng binata. Pakiramdam ni John ay nalamog ang buo niyang katawan matapos siyang bumagsak sa semento. Tumugo pa ang kanyang ulo at makirot na makirot. Parang awa mo na, gamutin ninyo ang ulo ko. Pakiusap niya sa lalaking nakaupo sa silyang tumba-tumba habang umiinom ng beer. Naglandas sa kanyang pisngi ang malapot na likidong pumuslit mula sa kanyang ulo. Huwag kang maingay dyan, sabi lamang ng lalaki na patuloy sa pagtungga ng iniinom na beer. Umiyak na naman si Jonah. Siya nagsasuffer sa kagagawa ng kanyang kapatid. Kung alam lang niyang ito palang hihila sa kanya patungo sa kapahamakan, ay hindi na sana niya pinilit ang amang tanggapin ito at patirahin sa mansyon. Nasa dugo na ni Risa ang kasamaan. Hindi niya alam kung bakit nagkaganon ito dahil hindi naman masama ang kanilang ama, ang yumao niyang mama. Ayon sa kwento ng kanyang papay ubod ng bait, mahirap lang ito ngunit minahal ni David dahil sa taglay nitong kabutihan. Kung na iba-ibang tao lang ang nasa kalagayan ngayon ni Jonah, ay tiyak na hihilingin na lamang sa langit ang katapusan ng kanyang buhay. Ngunit hindi ganon ang dalaga. Nais niyang mabuhay alang-alang sa mga taong nagmamahal sa kanya. Isa pa hindi siya makapapayag na baunin sa libingan ang kasamaang pinaggagawa ni Risa. Naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Masakit talagang mawala ng anak. Sabi ni Jonah sa lalaki nang ibalibang nito sa dingding ang bote ng beer na wala ng laman. At ganoon din ang nararamdaman ng pako kapag pinatay ninyo ako. Masasaktan siya ng labis pati na ang lola ko. Tumindig ang lalaki at tinura niya at saka tumawa ng malulong. Iyan ang gusto kong mangyari. Sabi nitong hindi pa rin maputol-putol ang pagtawa. Ang maramdaman ng ibang tao ang sakit na palagi kong nararamdaman. Itinuro nito ang kaliwang bahagi ng dibdib. Kayo kasing mga mayayaman ay walang pakialam sa damdamin naming mahihirap. Kayo ang nagtulak sa amin gumawa ng masama. Sa makatuwid ay kayo ang nagpapasama sa amin. Kapag kami ang nagkasala, ay nagbabayad kami sa madilim na bilangguan. Pero kapag kayong mga mayayaman ang nang-aagrab dahil sa mga katulad namin mga basabas, ay baliwala lang sa inyo. Pagsisentimiento nito. Tumahimik si Jonah at matamang pinakinggan ng lalaki na nagpatuloy sa pagsasalita. Nung bata pa ako ay nirip ng kanyang amo ang inay ko. Dahil sa sobrang kahiyan ay nagpakamatay ang nanay ko. Tapos ay kinidnap naman ng mayayamang binata ang ate ko. Pinagtulong-tulungang gasain, pinagsasaksak, hiniwa ang mga masiselang bahagi ng katawan. Binaboy. Malakas nitong sabi na nangilid ang mga luha. Marami ang nakakaalam kung sino-sino ang dapat managot pero hindi nabigyan ng hustisya ang sinapit ng kawawa kong kapatid dahil wala kaming pera. Nagpakamatay din ang tatay ko dahil hindi niya nakayanang dalhin ang sakit at kahihiyang tinamo ng aming pamilya. Nagtagis ang bagang nito at kumayumang magkabilang kamao sa galit. Halos hindi makahinga si Jonah habang pinapakinggan ng lalaki. Damaniya ang sakit. Nang dinaranas ito, sa kabila lang lahat ay pinilit kong mabuhay ng marangal. Nagtrabaho bilang delivery boy sa isang mayamang inchik. Pero alam mo ba kung ano ang nangyari? Mapait itong umiling. Na-frame pa ko. Pinagbintangang drug po siya. Sinuntok nito ang simentadong dingding. Hindi ko alam na bawal na gamot pala ang laman ng mga idiniliver ko. Humawak ito sa ulo. Nakulong ako. Nang makalabas ay pinilit ko pa rin mabuhay ng marangal. Para malupit kayong mga mayaman. Ako ang pinagbintangan ng amo ko na gumahasa at pumatay sa kanyang anak. Sa galit ko, nagpakasama ako. Nagnakaw ng rape pero hindi ako pumatay. Tumingin ito sa kanya at ngumisi. Ngayon lang ako papatay at ikaw ang kauna-unahang taong papatayin ko. Kinilabutan si Jonah sa narinig. Pero ang gusto ko, unti-unti kitang papatayin. Dinampot nito ang basag na bote ng beer at saka lumapit sa kanya. Nung malaman kong buntis ang maid na na-rape ko at namatay ng mga anak ay nagpakabait ako sa kulungan. Nabigyan ako ng parol at nakalabas. Kinuha ko ang aking anak sa bahay ampunan at nakako sa sariling bibigyan siya ng magandang bukas. Pero hindi ko na matutupad ang pangakong iyon dahil pinatay mo siya.
Napasigaw si Jonah sa sakit ng sugatan ng kanyang braso. Masakit ano? Uyam itong ngumiti. Pero mas masakit pa dyan ang naramdaman ko. Matindi ang kirot na dulot ng sakit ng kalooban. Hindi nagsalita si Jonah. Patuloy siya sa pag-ungol habang ang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. Naghalo ang pula at puting likido. Kumislot ang mukha ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Inuntog nito sa sementong sahig ang kanyang ulo upang patahimikin siya. Ngayong tapos na tayo sa pag-aaral ay panahon na siguro upang pag-usapan natin ang tungkol sa ating kasalsaran. Sabi sa kanya ng dalaga habang sinusubuan siya. Hindi nakasagot ang binata. Ang nasa isip niya ay makapag-break sa dalaga, ngunit wala siyang lakas ng loob upang gawin niyon. O bakit hindi ka makasagot, darling? Hinaplos nito ang mukha niya. Nakapagtatakang nakaramdam siya ng kilabot sa halip na magustuhan ng ginagawa ng dalaga. Wala pa kasi sa isip ko ang pag-aasawa. Katwiran ni Soren na hindi tumingin sa dalaga. Ganun ba? Gumuhit ang lungkot sa mukha ni Risa. Hindi niya napigilang huwag bumuntong hininga. Pero bakit naman, Soren? Ano pa ba ang gusto mong abutin sa buhay bago ka magpamilya? Nasa'yo na ang lahat. Degree holder, sariling negosyo. Wala nang kulang. May kulang pa, Jonah. Dito sa puso ko. May nawawala at iyan na yung pag-ibig ko sa'yo. Naisa ng isa tinig ni Soren ngunit sinarili na lamang niya. Marriage is everlasting commitment for me. Ayokong matulad sa iba na humantong sa paghiwalay. Kaya kailangan munang tiyakin natin mabuti sa ating mga sarili na mahal nga natin ang isa't isa. Paliwanag ng binata. Ako sigurado na akong ikaw nais kong makasama sa habang buhay. Sabi ng dalaga na bakas ang katapatan sa tinig. Hinawakan nito ang kamay niya at ninala sa tapat ng kaliwang bahagi ng dibdib. Damahin mo ang tibok ng puso ko, San. Walang ibang sinasambit iyan kundi pangalan mo. Buong kakornihang wika nito. Nagtaka si Soren dahil hindi dating ganito ang John ang nakilala niya. Napatanga siya nang bigla na lamang sinitong sinilang mapusok na halik sa mga labi. Kahit hindi niya nakikitang pinagtitinginan sila ng ibang customer ng restaurant, ay nakaramdam siya ng pagkapahiya. Bakit ka ba nagagalit? Puno ng pagtatampong tanong ni Risa kay Soren nang makarating sila sa parking area kung saan nakaparada ang kotse ng binata. Hindi ako galit, pinagsasabihan lang kita. Pagtutuwid ng lalaki sa mahinahang tingin, hindi na kasi ikaw ang dating John na nakilala ko. Mahinhin ka noon at konserbatero. Bakit nagbago at naging agresibo? I just want to show you my love, my affection. Masama pala sa iyo yun. Gustong maiyak ng dalaga habang nagsasalita. Hinakbayan ni Soren ng nobya. Pwede mo namang ipakita ang tenderness mo sa akin na hindi na kailangan gumawa pa ng eksenang nakakatawag pansin sa mga tao. Ibang-iba ka sa lahat ng lalaking nakilala ko, Soren. Ang lamig-lamig mo, wala kang init. Nasabi ni Risa nang hindi sinasadya. Huli na ang lahat para bawiin niya ang katagang lumabas sa kanyang bibig. Yun, may iba pang lalaki sa buhay mo maliban sa akin? Naghalo ang galit at pagtataka sa mukha na tanong ni Soren. I thought nag-iisa lang ako sa buhay mo. Yun pala'y may inililihim ka sa akin. Napalunok ng laway si Risa. Nag-iisip ng sasabihin. What I mean is, naghahagilap siya ng pinakatamang katwiran. Hindi ka katulad ng mga lalaking naging boyfriend ng mga kaibigan ko't kakilala. My friends always telling me about their boyfriends. Kabaligtaran ka sa kanila. Pilit siyang ngumiti. But don't worry, ikaw ang tipo kong lalaki. Hindi nagsalita si Soren. Nakatitig lamang ito sa kanya habang nakakunot ang noo. Isang kotse ang dumating at pumarada sa tabi nila. Bumaba ang sakay nito, si Edmund. Nakita sila nito at lumapit ito sa kanila. Hi Jonah, kumusta na si Risa? Hindi pa ba siya umuwi? Simula nang maglayas siya sa inyo? Hindi pa. Sagot ni Risa ang hindi makatingin ng tuwid sa nagtatanong. Alam niyang simula nang makapaghiwalay siya sa lalaking ito, ay nagkalit-letse na ang buhay nito. Palagi nang naglalasing lalo na nang malamang na wala siya. Minsan ay nakaramdam siya ng pagkakonsensya at parang gusto niyang pagsisihan ang ginawa niya sa kanyang buhay at kay Jonah. Ngunit sa tuwin ay nangingibago ang kasakaman niya. Ayaw niya mawala ang lahat ng bagay na ngayon ay nasa kanya. Kapag umuwi siya ay paalam mo kagad sa akin ha. Kasi kahit sinaktan ako ng kapatid mo ay mahal na mahal ko pa rin siya. Matapat nitong wika. I miss her so much. Gumaralgal ang tinig nito at tila ibig umiyak. Kalimutan mo na ang kapatid ko dahil hindi mo na siya makikita pang muli. Sabi ni Risa. Huminga ng malalim si Edmund na talatang nagpipigil na huwag umiyak. Please don't say that again. Hindi ko matanggap. I know na magkikita pa kaming muli. Pagdating ng araw na yun ay patutunayan ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Lahat ay ibibigay ko sa kanya. Sakay na si Risa at Soren ng kotse. Pero hindi pa rin mawaglit-waglit sa isip ng dalagang sinabi ni Edmund. Sana ito na lang minahal niya. At hindi niya kayang turuan ng puso. Si Soren ang itinitibok nito. True love niyang lalaking hindi niya totoong pag-aari.